Noong gabing iyon, habang sumisigaw ang aking anak na si Isko, "Umalis ka, inay. Ayaw ka ng nobya ko rito." Sa harap ng 200 bisita, naintindihan ko na may mga salitang hindi mo kailanman malilimutan at hindi mo kailanman mapapatawad. Ang pangalan ko ay Victorina. Ako ay 27 taong gulang. At ito ang kwento kung paano sinira ng isang kasal ang isang pamilya, ngunit iniligtas din ang aking buhay. Ito ang pinakaaabangang araw. Buwan na naming pinaplano ang lahat. Puno ng puting bulaklak ang hardin ng ranso. Tumutugtog ang banda mula pa paglubog ng araw. At ang mga mesa ay may mga mantel na in-embroider ko mismo sa mga gabing hindi ako makatulog. Ang lahat ay perpekto. Pakakasalan ng anak kong si Isko si Livia, ang babaeng may mapupungay na mata at malamig na ngiti na dumating 2 taon na ang nakakaraan at binago ang lahat. Suot ko ang kulay royal blue na damit na isinuot ng aking ina sa sarili kong kasal. Inayos ko ang buhok ko sa isang eleganteng bun. Gusto kong magmukhang maayos, marangal, gaya ng nararapat sa ina ng lalaking ikakasal. Pagdating ko sa reception hall, nakita ako ni Livia. Wala siyang sinabi. Bumulong lang siya ng kung ano sa tainga ni Isko. Naglakad siya palapit sa akin ng mabilis. Nakakuyom ang panga. Kilala ko siya. Iyon ang parehong tingin niya noong bata pa siya at alam niyang may nagawa siyang mali, ngunit ayaw niyang aminin. "Inay," simula niya, ibinaba ang boses. Sabi ni Livia, "Inagaw daw ng damit mo ang atensyon. Masyado raw matingkad ang asul." Naramdaman ko ang suntok sa dibdib, ngunit huminga ako ng malalim. "Ayos lang, anak. Magpapalit ako kung gusto mo. May isa pa akong damit sa kotse." "Wag na, inay." Tumigas ang boses niya. "Mas mabuting umalis ka na." "Ano?" Sobrang kinakabahan si Livia. Sabi niya, "Nakaka-tense daw ang presensya mo, na palagi mo raw siyang hinuhusgahan." Puno ang bulwagan. Tumutugtog ang musika. Nag-uusap ang mga bisita. Walang kamalay-malay sa nangyayari 10 talampakan lang ang layo mula sa mesa ng mga ikakasal. "Isko, ako ang inay mo. Ako ang nag-organisa ng kasalang ito. Ako ang nagbayad ng kalahati ng lahat ng ito. At sa tingin mo, nagbibigay iyan sa iyo ng karapatang sirain ang araw ng asawa ko?" Sigaw niya. Nanahimik ang bulwagan. Lahat ng mata ay napatingin sa amin. Tapos sinabi niya ng malakas at malinaw sa harap ng lahat, "Umalis ka, inay. Ayaw ka ng nobya ko rito." Naramdaman ko na may nabasag sa loob ko. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Tumango lang ako, kinuha ang bag ko at naglakad palabas. Walang pumigil sa akin. Walang sumunod sa akin. Sumakay ako sa kotse ko at bumalik sa ranso. Nakasabit sa leeg ko ang mga susi gaya ng dati. Ang mga susing iyon na iniwan sa akin ng aking ama bago siya namatay, kasama ang lupain, ang bahay, ang mana ng 4 na henerasyon. Ang parehong mga susi na gustong-gusto ni Isko mula nang ikasal siya kay Livia. Dumating ako sa bahay. Hinubad ko ang asul na damit. Maingat ko itong tinupi at inilagay sa aparador. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, nang tumunog ang telepono at nakita ko ang pangalan niya sa screen, alam kong magbabago ang lahat. Huminga ako ng malalim at sinagot. Minsan, sobra tayong nagtitiwala sa maling tao. Nabigo ka na rin ba sa taong mahal mo? Sabihin mo sa akin ang kwento mo sa comments. Gusto kong basahin iyon. "Inay." Malamig ang boses niya sa telepono. "Pwede ka bang pumunta sa rancho? Kailangan nating mag-usap." Binaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Umupo ako sa kusina na may tasa ng kape, ang parehong French roast coffee na ginagawa ko kay Isko noong bata pa siya at maagang gumigising para tulungan ako sa mga kabayo. Dahil ganun dati. Bago si Livia, kami ng anak ko ay isang koponan. Matapos mamatay ang ama niya, 15 na taon na ang nakakaraan. Kaming 2 lang at ang ranso. Natuto kaming mabuhay ng magkasama. Si Isko ay 12 taong gulang nang ako ay naging byuda. Siya ay isang tahimik na bata na may malalaking kamay at malulungkot na mata na nagsisikap na maging malakas para sa akin. "Inay, kaya kong ayusin ang bakod," sabi niya, dala-dala ang mga kasangkapang mas mabigat pa sa kanya. "Huwag, mahal ko, bata ka pa rin." "Hindi na, inay, ako na ang lalaki ng bahay ngayon." At sinubukan niya. Alam ng Diyos na sinubukan niya. Magkasama kaming lumaki sa lupaing ito.
Natuto siyang mag-alaga ng baka, magkumpuni ng mga traktora, makipagnegosasyon sa mga supplier kapag wala akong lakas na gawin iyon. Niyakap niya ako kapag umiiyak ako sa gabi, kapag sobra akong nangungulila sa kanyang ama na parang hindi ako makahinga. Magiging maayos ang lahat, inay. Pangako. At tinupad niya ang kanyang pangako. Naging isang ganap na lalaki siya rito sa loob ng mga dingding na adobe, sa ilalim ng mga punong oak na itinanim ng aking lolo. Nang matapos niya ang kolehiyo sa lungsod, bumalik siya. Inay, dito ang lugar ko sa iyo sa rancho. Sobrang ikinatuwa ko iyon. Magkatabi kaming nagtrabaho. Ako ang nag-iingat ng mga account. Siya ang nag-aalaga ng mga hayop. Sa gabi, umuupo kami sa beranda para panoorin ang paglubog ng araw na may kape at donut. Alam mo, inay, sabi niya, balang araw, dito lalaki ang mga anak ko gaya ng paglaki ko. Tatakbo sila sa parehong bakuran. Matututo silang sumakay sa parehong mga kabayo. Sana nga, mahal ko. Sana makahanap ka ng babaeng magmahal sa lupaing ito gaya ng pagmamahal natin. Ngumiti siya. Makakahanap ako sa kanya. Pangako ko sa iyo. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Nakilala niya si Livia sa isang bar sa downtown New York sa isang business meeting. Siya ay isang matagumpay, modernong business administrator. Suot niya ang matataas na takong at mamahaling pabango. Nag-uusap siya tungkol sa mga investment at returns. Sa unang pagkakataon na dinala niya ito sa rancho, nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Dito ka nakatira? Tanong niya, habang tinitingnan ang mga lumang dingding, ang madilim na muebles na kahoy, ang mga itim at puting larawan ng aking mga lolo't lola. Dito kami nakatira, itinuwid siya ni Isko. Maganda, hindi ba? Ngumiti si Livia. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Mula ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Nagsimulang umuwi ng gabi si Isko. Huminto siya sa pag-upo sa akin sa beranda. Nag-usap siya tungkol sa pagbebenta ng baka, tungkol sa pagpapamoderno, tungkol sa paggawa ng rancho bilang event venue. Inay, magaganda ang ideya ni Livia. Malaki ang kikitain natin. Hindi ito negosyo, Isko. Ito ang ating tahanan. Pareho, inay, at kailangan nating maging makatotohanan. Ang salitang iyon na makatotohanan, hindi pa niya kailanman ginamit noon. Nakasabit sa leeg ko ang mga susi ng rancho, ang parehong iniabot sa akin ng aking ama bago siya namatay, na may luha sa kanyang mga mata. Victorina, ang lupaing ito ay iyong mana. Huwag mong hayaang kunin iyan ng sinuman kahit ng anak mo. Noong panahong iyon, hindi ko naintindihan kung bakit niya sinabi iyon. Ngayon, naintindihan ko na. Muling tumunog ang telepono, si Isko na naman. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Habang sinasabi ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan mo ako pinakikinggan. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa comments. Inay, pakiusap. Kailangan ko ang mga susi ng rancho. Iba ang boses niya, mas malamig, na parang nagbabasa siya ng script na isinulat ng iba para sa kanya. Para saan ang mga iyon, Isko? Katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mga boses sa background. Boses ng isang babae, si Livia. Gusto namin ni Livia na magkaroon ng ilang pagbabago. Alam mo, gawing moderno ng kaunti. Siguro ayusin ang sala. Palitan ang mga lumang muebles. Ang mga lumang muebles na iyon ay gawa ng lolo mo gamit ang sarili niyang mga kamay. Inay, pakiusap, huwag ka nang magsimula. Sapat na ang drama kahapon. Drama? Naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Itinaboy mo ako sa kasal mo at ako ang naging dramatiko. Nagpasya kang isuot ang damit na iyon na alam mong, Isko, damit iyon ng lola mo. Ang parehong isinuot niya nang ikasal siya sa lolo mo sa parehong rancho na gusto mong ayusin ngayon. Isa pang katahimikan, mas mahaba, mas mabigat. Inay, nagbabago ang mga bagay, nagbabago ang mga tradisyon. Tama si Livia, hindi tayo pwedeng mamuhay sa nakaraan. Tama si Livia. Ang tatlong salitang iyon na nagsimulang magpaliwanag sa aking anak mula nang makilala niya ito. Kailan ka uuwi? Tanong ko, sinusubukang palitan ng paksa. Iyon ang punto, inay. Hindi na kami titira ni Livia doon. Titira kami sa apartment sa lungsod. Mas praktikal iyon para sa trabaho niya.
Naramdaman kong parang sinipsip ang hangin mula sa aking mga baga. Pero sabi mo, doon mo palalakihin ang mga anak mo na ito ang tahanan mo. At iyon nga, pero kailangan ko ring bumuo ng sarili kong buhay kasama ang asawa ko. Ang asawa ko. Hindi na niya sinabi ang pangalan nito ng may pagmamahal. Sinabi niya iyon na parang may pinipirmahan siyang kontrata. Kaya bakit mo kailangan ng mga susi? Dahil legal, bahay ko rin yon, inay. Iniwan yon ng aking ama sa akin sa testamento. 50% para sa'yo, 50% para sa akin. Nandoon na. Ang katotohanan. Ang bitak. Totoong iniwan sa kanya ng kanyang ama ang kalahati ng ari-arian. Ngunit ang mga susi, ang kontrol, ang pamamahala, iyon ay iniwan niya sa akin. May isang tiyak na probisyon. Si Victorina ang magdedesisyon sa kinabukasan ng Ranso habang siya ay may buhay at kakayahang mental. Tatanggap lamang si Isko ng kanyang bahagi kapag siya na ang nagpasya. Kilala ako ng asawa ko. Alam niyang hinding-hindi ako magbebenta. Alam niyang poprotektahan ko ang lupaing ito kahit pa sa aming sariling anak kung kinakailangan. Mananatili sa akin ang mga susi, Isko. Inay, huwag kang maging bata. Gusto lang naming magkaroon ng ilang pagbabago. Siguro iparenta ang ranso para sa mga kaganapan, kasalan, kaarawan ng mga 15 anyos. Pwede tayong kumita ng dagdag na kita, gawing negosyo ang aming tahanan. Ito ay isang oportunidad. Nakipag-usap na si Livia sa isang arkitekto. Pwede nating palawakin ang hardin, magtayo ng bagong patio, maglagay ng air-conditioned ballroom. Hindi, Isko. Hindi ibinebenta ang bahay na ito. Hindi ito available. Hindi ito isang proyekto. Pero akin din yan. Ang sigaw na yon, ang tono na yon, boses iyon ng isang estranghero. Iniwan sa iyo ng iyong ama ang lupaing ito para protektahan mo, hindi para pagsamantalahan. Patay na ang aking ama, inay. 15 taon na siyang patay. At patuloy kang nabubuhay na parang babalik siya bukas. Nanahimik ako, ang mga salita niya ay bumutas sa akin na parang mga kutsilyo. Patawad, inay. Hindi ko intensyon. Oo, ginawa mo. Kalmado ang boses ko. Masyadong kalmado. At ayos lang iyan. Tama ka. Patay na ang iyong ama. At nabuhay ako sa lahat ng tao na ito sa pag-aalaga sa kung ano ang minahal niya, kung ano ang itinayo niya, kung ano ang pinangarap niya para sa iyo, inay. Ngunit siguro tama ka. Siguro oras na para bawat isa ay mamuhay ng sarili niyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mananatili sa akin ang mga susi, mananatili ang ranso sa aking responsibilidad, at pwede ka ring bumuo ng buhay na gusto mo sa ibang lugar. Pinapaalis mo ba kami? Hindi, binibigay ko sa iyo ang hinihingi mo, ang iyong espasyo, ang iyong kalayaan, ang iyong sarili mong buhay. Narinig kong nagsalita si Livia sa background, mapilit, naiinis. Sinagot siya ni Isko nang mahina. Inay, sabi ni Livia, nagiging makasarili ka na kumakapit ka sa material na bagay. Isko, pinutol ko siya. Kahapon, nang sigawan mo ako sa harap ng lahat ng bisita, nang hilingin mo akong umalis sa kasal mo, may isang babaeng nakaupo malapit sa akin. Hindi ko siya kilala, pero bago ako umalis sa silid, hinawakan niya ang kamay ko at may sinabi sa akin. Alam mo kung ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi niya? Ma'am, kapag pumili ang isang anak sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa, nakapagdesisyon na siya at dapat mong respetuhin ang desisyong iyon. Ngunit dapat mo ring respetuhin ang sarili mo. Inay, hindi ito kompetisyon sa pagitan mo at ni Livia. Hindi. Mahal ko, hindi dahil sa isang kompetisyon, parehong panig ay gustong manalo. At ako, ayaw ko nang makipagkompetensya. Gusto ko lang ng kapayapaan. At ang mga susi. Hinawakan ko ang kuwintas kung saan sila nakasabit. Malamig, mabigat, puno ng kasaysayan. Mananatili ang mga susi kung saan sila palagi, sa akin. Hanggang dumating ang tamang sandali para ibigay ang mga iyon. At kailan ang sandaling iyon? Kapag mayroon kang pusong nararapat sa mga ito. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Umupo ako sa kusina ng ilang oras. Lumamig ang kape sa tasa. Nagsimulang punuin ng mga anino ng hapon ng bahay. Naglakad ako sa mga walang taong pasilyo.
Hinawakan ko ang mga dingding na adobe. Tiningnan ko ang mga lumang larawan, ang aking ama na nakasuot ng sombrero ng cowboy, ang aking ina na may balabal na seda, si Isko noong bata pa na nakasakay sa kanyang unang kabayo. Sa study room ng aking asawa, sa kahoy na desk, naroon ang huling liham na isinulat niya sa akin bago siya namatay. Nabasa ko na iyon ng napakaraming beses na kabisado ko na. Victorina, mahal ko, kung binabasa mo ito ay dahil wala na ako sa iyo. Patawarin mo ako sa pag-iiwan sa iyo na mag-isa na may napakaraming responsibilidad. Alagaan ang lupa, alagaan ang ating anak. Ngunit higit sa lahat, alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na mas mababa ka kaysa sa kung ano ka. Ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Mahal kita palagi, Roberto. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi ako umiyak para sa aking namatay na asawa. Umiyak ako para sa aking nabubuhay na anak dahil may mga sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Gaya ng panonood ng mahal mo na maging isang taong hindi mo nakilala. Nakasabit sa liig ko ang mga susi at alam kong sa lalong madaling panahon, gagamitin ko ang mga iyon sa paraang hindi ko kailanman naisip. Nagawa mo na bang pumili sa pagitan ng pag-ibig at paggalang sa sarili? Sabihin mo sa akin kung ano ang napagdesisyunan mo. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang mga nagtuturo sa atin ng pinakamarami. 3 araw ang lumipas nang hindi tumatawag si Isko sa akin. 3 araw na gumising ako na umaasang makita ang kanyang truck na paparating sa putikang daan. 3 araw na nagtimpla ako ng dagdag na kape para lang kung sakaling dumating siya. 3 araw na nahuhuli ko ang sarili ko na tinitingnan ang telepono bawat kalahating oras. Sa ika-4 na araw, nagpasya ako na hindi mas mahalaga ang pagmamataas kaysa sa aking anak. Tinawagan ko siya. Inay? Isko? Nanginginig ang boses ko. Pwede ba tayong mag-usap? Katahimikan. Narinig ko siyang may sinabi sa iba, sa kanya. Sige, inay. Sabihin mo. Hindi sa telepono. Umuwi ka. Ipagluluto kita ng hapunan. Ikaw at si Livia. Gusto kong magsimula tayo ulit. Dagdag na katahimikan. Mga bulong sa background. Sabi ni Livia, hindi niya alam kung magandang ideya iyon. Lumunok ako sa bukol sa aking lalamunan. Pakiusap, anak. Hayaan mong ayusin ko ito. Hayaan mong mas makilala ko siya. Siguro hindi ako naging patas sa kanya. Sumunog sa aking bibig ang mga salita dahil hindi ko iyon ibig sabihin. Ngunit kailangan kong sabihin ang mga iyon. Talaga, inay? Talaga? Bukas ka na pumunta? Magluluto ako ng meatloaf, ang paborito mo, at apple cobbler para sa dessert. Narinig kong lumambot ang boses niya. Nandoon pa rin ang aking anak sa ilalim ng lahat ng bagong layer na iyon. Sige, pupunta kami bukas bandang 7:00. Perpekto, hihintayin kita. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang kusina, ang lumang kalan na bakal kung saan ako tinuruan ng aking ina magluto, ang mga palayok na luad na minana ko sa aking lola, ang mga pinintang tile na dinala namin mula New Orleans nang kami ay ikasal. Handa ba talaga akong sumuko para ipagpalit ang aking kapayapaan sa kanyang presensya? Oo, handa ako. Dahil ganoon ang ginagawa ng mga ina. Yumuyuko tayo. Nababasag tayo. Ngunit hindi tayo bumibitaw. Ginugol ko ang buong kinabukasan sa paghahanda ng hapunan. Minasa ko ang dough gamit ang sarili kong mga kamay. Mabagal at matagal kong niluto ang pabo. Inayos ko ang mesa ng hapagkainan gamit ang in-embroider na mantel, ang mga kandila ng wax, ang mga porselana na plato na ginagamit lang namin sa mga espesyal na okasyon. Nagsalo ako ng isang simpleng beige na diskretong damit. Walang makakaagaw ng pansin mula kaninuman. Inayos ko ang aking buhok. Isinuot ko ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ng aking asawa sa aming ika-10th anibersaryo. Nakasabit sa liig ko ang mga susi, nakatago sa ilalim ng damit. 10 minuto bago mag-7:00, dumating sila. Nang makita ko ang truck ni Isko na pumarada sa harap ng bahay, bumilis ang tibok ng puso ko na parang isang bata na naghihintay sa kanyang ama. Ang pathetic na isip ko. Ngunit hindi ko mapigilan, lumabas ako para salubungin sila. Unang bumaba si Isko.
Nakasuot siya ng puting kamiseta, madilim na jeans at inayos ang buhok niya gamit ang gel. Mukha siyang gwapo. Mukha siyang iba, parang isang artista na gumaganap sa papel ng aking anak. Sunod na bumaba si Livia. Isang kitat na kulay wine na damit, matataas na takong, tuwid, perpektong buhok at perpektong makeup. May dala siyang designer handbag sa isang braso at ang telepono niya sa kamay. "Magandang gabi, Victorina," sabi niya, na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Livia, maganda at nakarating ka, pumasok ka, pakiusap." Hinalikan ako ni Isko sa pisngi. "Mabilis, pilit. Mabango, inay, paborito mo itong meatloaf?" Pumasok sila sa bahay. Tumingin sa paligid si Livia na may ekspresyon na kilala ko na. Ebalwasyon na parang kinakalkula niya ang halaga ng bawat muebles, bawat pintura, bawat bahagi ng kasaysayan. "Ang cute," sabi niya sa huli. "Ang bahay ay 120 taong gulang," paliwanag ko, habang isinasara ang pinto. "Ito ay itinayo ng lolo ko nang bilhin niya ang lupaing ito." "Wow, tiyak na may karakter ito." Umupo sila sa sala habang tinatapos ko ang pagsisilbi. Mula sa kusina, naririnig ko silang nag-uusap ng mahina, nerbiyos na tawa, at awkward na katahimikan. Nang bumalik ako na may pitsel ng iced tea, kinukuhanan ni Livia ng litrato ang salagamit ang kanyang telepono. "Gusto mo ba ang dekorasyon?" Tanong ko, sinusubukang maging palakaibigan. Oo, napaka-authentic. Kinukuhanan ko lang ng litrato para ipadala sa pinsan ko. Gusto niya ang vintage style. Vintage na parang ang buhay ko ay isang trend sa Pinterest. Handa na ang hapunan, halika sa dining room. Umupo kami sa mahabang kahoy na mesa. Si Isko sa kanyang karaniwang lugar sa aking kanan, si Livia sa tapat niya. Maingat kong inihanda ang mga plato, sinisigurong perpekto ang lahat. "Kain na," sabi ko habang umuupo. Tinikman ni Isko ang meatloaf. Pinikit niya ang kanyang mga mata. "Diyos ko, inay, walang nakakagawa ng meatloaf na gaya mo." Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, may pakiramdam na normal. "Masaya akong nagustuhan mo, mahal ko." Kinuha ni Livia ang isang maliit na kagat. Dahan-dahan siyang ngumuya. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. "Masarap, bagaman hindi ako makakain ng masyadong maraming pampalasa. Nakakairita sa aking tiyan." "Hindi ito masyadong maraming pampalasa," sabi ko. "Pero pwede kitang dalhan ng iba pa kung..." Hindi, ayos lang. Kakainin ko ang kaya ko." Katahimikan. Ang wall clock ay tumiktak na may tunog na hindi ko kailanman napansin noon. "Well," sa wakas ay sabi ko, "gusto kong pumunta kayo dahil gusto kong humingi ng tawad." Napatingin si Isko. Si Livia rin. "Hindi ako naging patas sa inyong dalawa, sa kasal ninyo, sa lahat." Lumabas ang mga salita na mekanikal, ininsayo. "Ito ang buhay ninyo, ang kasal ninyo, at ako. Dapat akong matuto na respetuhin iyan." Ngumiti si Livia sa unang pagkakataon. Isang totoong ngiti. "Salamat, Victorina. Malaking bagay iyon para sa akin, para sa amin." Hinawakan ni Isko ang aking kamay. "Inay, sumobra rin ako. Hindi ko dapat sinigawan ka, at lalo na sa harap ng lahat. Tapos na anak, ang mahalaga ay ang pagpapatuloy." "Saktong-sakto," sumingit si Livia. "Pagpapatuloy, mga bagong simula." Nag-toast kami ng iced tea na parang isang normal na pamilya na parang walang nangyari. Pagkatapos ng hapunan, habang nagsisilbi ako ng apple cobbler, tumayo si Livia. "Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo." "Aba, oo, ito ang pangalawang pinto sa kaliwa." Umalis siya. Kami ni Isko ay naiwan ng mag-isa. "Inay, salamat sa ginawa mo ito. Alam kong hindi ito madali." "Walang madali pagdating sa'yo, mahal ko, pero laging sulit." Ngumiti siya. "Nandoon pa rin ang aking anak. Si Livia ay isang mabuting babae, inay. Kailangan niyo lang mas makilala ang isa't isa." "Alam ko, at susubukan ko. Totoo." Nag-usap pa kami ng matagal. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanilang honeymoon sa San Diego, tungkol sa mga plano para sa apartment, tungkol sa isang bagong trabaho na nakuha ni Livia sa isang transnational corporation. Lahat ay tila perpekto.
Masyadong perpekto. Matagal bago bumalik si Livia. Ayos lang ba ang asawa mo? Tanong ko. Siguro nag-aayos lang ng makeup. Alam mo naman ang mga babae. Tumayo ako. Pupuntahan ko siya para tingnan kung may kailangan siya. Naglakad ako sa pasilyo, bukas ang pinto ng banyo, walang tao. Livia? Katahimikan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nadaanan ko ang study room ng aking asawa. Bahagyang nakabukas ang pinto. Itinulak ko iyon para bumukas. Nasa loob si Livia na nakatalikod sa akin, nakataas ang kanyang telepono. Kinukuhanan niya ng litrato ang desk, ang mga drawer, ang mga dokumento sa mesa. Livia! Lumingon siya, nagulat. Namutla ang kanyang mukha ng isang segundo, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang composure. Oh, Victorina, ginulat mo ako. Tumawa siya ng kinakabahan. Patawad, nakita ko lang ang silid na ito at tila napaka-interesante. Lahat ng lumang bagay na ito. Ito ba ang study room ng asawa mo? Ito ay, oo, patawad. Inilagay niya ang telepono sa kanyang pitaka. Mayroon itong napakagandang bagay. Gusto ko ang vintage. Nandoon na naman ang salitang iyon. Ang silid na ito ay karaniwang nakakandado. Bukas ang pinto. Akala ko makakapasok ako. Patawad. Oo, huwag kang mag-alala. Balik na tayo kay Isko. Bumalik kami sa dining room. Umupo si Livia na parang walang nangyari. Nakangiti, relax, ngunit ako ay hindi. Tinapos namin ang dessert na may mababaw na pag-uusap. Pinuri ni Livia ang bahay ng 3 beses pa. Nag-usap si Isko tungkol sa kanyang mga plano na tulungan ako sa pagpapanatili ng rancho. Siguro pwede tayong kumuha ng magpipintura sa labas ng mga dingding. Inay, mukha silang medyo napabayaan. Mayroon silang kulay na yon dahil ito ay isang espesyal na pintura na lime wash. Ganon ang ginawa dati. Pero pwede nating i-modernize. Bigyan ito ng mas kontemporaryong hitsura. Kontemporaryo, moderno, vintage. Lahat ng salitang iyon ay nangangahulugang parehong bagay. Ang buhay mo ay luma na. Umalis sila ng 10:00 wanad. Salamat sa hapunan, inay. Ang sarap. Kailan mo man gusto, ito ang tahanan mo. Niyakap ako ni Livia. Isang malamig, kalkuladong yakap. Salamat sa pagbibigay sa amin ng isa pang pagkakataon, Victorina. Malaking bagay iyon. Pinanood ko silang umalis sa putikang daan. Nawala ang mga ilaw sa likod ng truck sa gitna ng mga puno. Isinara ko ang pinto. Dumiretso ako sa study room. Sa desk, ang mga dokumentong inayos ng aking asawa ay bahagyang naigalaw. Halos hindi napapansin, ngunit kilala ko ang bawat pulgada ng espasyong iyon. May naghanap sa mga iyon. Binuksan ko ang pangunahing drawer. Naroon ang mga deed ng ari-arian. Ang testamento, ang mga titulo ng lupa, lahat ay maayos. Ngunit may nawawala. Ang dilaw na sobre. Ang sobre kung saan inilalagay ng aking asawa ang isang mahalagang liham. Isang liham na ipinangako niya sa akin na bubuksan ko lang kung may sino mang susubok na kunin ang ranso sa akin. Hinalughog ko ang bawat drawer, bawat estante sa likod ng mga libro. Wala doon. Nilamigan ako ng buto. Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa leeg ko. At sa unang pagkakataon, naintindihan ko na hindi ako nagiging paranoid. Binabantayan ako, pinag-aaralan ako. Sinusukat ako para makita kung gaano katagal pa ako magiging balakid sa mga plano ng iba. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako sa study room na nakapatay ang mga ilaw, nakatingin sa bintana. At nagtaka ako kung gaano pa katagal bago nila subukang kunin ang lahat sa akin. Habang sinasabi ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan mo ako pinakikinggan. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa comments. Kinabukasan, nagpasya akong hanapin sa buong bahay ang dilaw na sobre. Sinuri ko ang bawat aparador, bawat kahon na nakaimbak sa attic, bawat sulok kung saan maaaring itinago iyon ng aking asawa. Wala. Akmang susuko na ako nang tumunog ang doorbell. Si Jimmy Miranda iyon, ang aming abogado ng pamilya, isang lalaking 70 taong gulang na may puting bigote at isang perpektong suit na laging amoy tabako ng pipa at cologne. Ginang Victorina, magandang umaga. Maaari ba akong pumasok? Jimmy Miranda, anong sorpresa? Aba,
Pumasok ka. Pumasok kami sa sala. Ipinagsilbi ko siya ng kape. Umupo siya na may seryosong ekspresyon na dala ng mga abogado kapag hindi maganda ang balita. Victorina, nandito ako dahil nakatanggap ako ng napakakakaibang tawag kahapon. Kakaiba? Mula sa manugang mo, si Livia? Naramdaman kong kumuyom ang aking tiyan. Tumawag sa'yo si Livia? Oo, sinabi niya sa akin na ipinakiusap mo sa kanya na kontakin ako, na gusto mong suriin ang testamento ng iyong asawa, na may mga pagdududa tungkol sa pamamahagi ng ari-arian. Hindi ko kailanman hiniling sa kanya na gawin iyon. Dahan-dahang tumango si G. Miranda. Inakala ko yan, kaya ako naparito. Victorina, ang binibini na iyon ay nagtanong sa akin ng napaka-espesipikong tanong. Gusto niyang malaman kung ang 50% ni Isko ay naililipat, kung maaari niyang ibenta ang kanyang bahagi nang walang pahintulot mo, kung mayroon bang anumang probisyon na nagbibigay sa iyo ng ganap na kapangyarihan sa ranso. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na kumpidensyal ang impormasyong iyon, na maaari ko lang itong pag-usapan sa iyo o sa iyong anak sa iyong presensya. Medyo naiinis siya. Uminom siya ng kape. Victorina, may nangyayari ba na dapat kong malaman? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang kasal, ang sigawan, ang hapunan, ang mga litrato sa study room, ang nawawalang sobre. Tahimik na nakinig si G. Miranda, nakakunot ang noo. Ang sobre na binanggit mo ay ang naglalaman ng liham ng iyong asawa? Oo. Alam mo ba kung ano ang nakasulat doon? Alam kong hiniling sa akin ng iyong asawa na gumawa ng isang dokumento ilang taon na ang nakakaraan bago siya namatay, ngunit hindi niya kailanman sinabi sa akin kung ano ang nilalaman nito. Hiniling lang niya sa akin na kumpirmahin ang kanyang pirma at panatilihin ito sa isang selyadong dilaw na sobre. Mayroon ka bang kopya? Wala. Napakaliwanag ng iyong asawa. Isang orihinal lang sa iyong mga kamay. Sinabi niya sa akin na ito ay isang proteksyon, isang insurance laban sa... Laban saan? Tiningnan ako ni G. Miranda gamit ang kanyang mga pagod na mata na nakakita na ng napakaraming trahedya ng pamilya. Laban dito, siguro, laban sa araw na may susubok na kunin ng iyo. Umalis siya kalahating oras pagkatapos, ngunit hindi bago ako binabalaan. Victorina, mag-ingat ka. Nakakita na ako ng mga kasong ganito. Kapag pera at ari-arian ang kasama, nagbabago ang mga tao, kahit ang pamilya. Hindi ganon si Isko. Isko siguro hindi, pero si Livia. Hindi ako sumagot dahil wala akong sagot. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng text message mula kay Isko. Inay, gusto ka ni Livia imbitahan sa tanghalian bukas. Kayong dalawa lang, para mas makilala ang isa't isa. Anong sabi mo? May nagsabi sa aking kalooban na huwag pumunta. Ngunit may mas malakas na nagsabi sa akin na kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Aba, oo. Anong oras? 2:00 sa restaurant ng Ranso. Nakakainsulto, hindi ba? Pupunta ako. Kinabukasan, maingat akong nagbihis. Itim na pantalon, puting blusa, isang simpleng jacket, ang mga susi sa ilalim ng aking blusa gaya ng dati. Dumating ako sa restaurant 20 minuto bago ang takdang oras. Naroon na si Livia, nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, ang kanyang telepono sa kamay, at isang baso ng puting alak sa harap niya. Mukha siyang relax, kumpiyansa, parang isang manlalaro ng chess na alam na kung paano matatapos ang laro. Victorina, ang punctual mo naman. Pakiusap, umupo ka. Umupo ako. Umorder ako ng iced water. Salamat sa pagpunta, Victorina. Sabi ni Livia, inilapag ang kanyang telepono. Alam kong hindi maganda ang simula ng mga bagay sa pagitan natin at gusto kong ayusin iyon. Ako rin. Mabuti, dahil tingnan mo, Victorina, hindi ako ang kalaban mo. Alam kong iniisip mong dumating ako para agawin ang anak mo. Ngunit hindi iyan totoo. Dumating ako para mahalin siya at kasama na doon ang paggalang sa kanyang pamilya. Tila sincere siya, halos kapanipaniwala. Masaya akong marinig iyan. At iyan ang dahilan kung bakit gusto kong maging tapat sa'yo. Lumapit siya. Si Isko ay stressed, sobrang stressed. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa pagitan mo at ako. At hindi iyan patas sa kanya. Hindi ko kailanman hiniling sa kanya na pumili. Alam ko,
Pero pakiramdam niya kailangan niyang gawin yon, lalo na sa isyu ng rancho. Nandoon na. Ang tunay na dahilan ng tanghalian, ang isyu ng rancho. Victorina, alam nating pareho na ang ari-arian ay malaki, maganda, puno ng potensyal, ngunit ito rin ay isang pasanin. Ang pagpapanatili nito ay nangangailangan ng pera, oras, enerhiya. Sabi ni Isko, ginagawa mo ang lahat ng mag-isa na hindi ka tumatanggap ng tulong, na kumakapit ka sa isang bagay na siguro ay masyado ng malaki para sa iyo. Huminga ako ng malalim. Nagbilang ako hanggang 5. Ang rancho ay aking tahanan, hindi isang pasanin. Aba, oo, ito ang tahanan mo. Walang nagsasabi ng iba. Ngunit pag-isipan mo, ikaw lang sa napakalaking bahay na iyon nang walang Isko, nang walang sino man. Hindi ba mas madali kong ibenta o iparenta o gumawa ng isang bagay na produktibo dito? Isang bagay na produktibo gaya ng ano? Gaya ng isang boutique hotel o isang event venue? Mayroon akong mga koneksyon sa industriya. Pwede tayong gumawa ng isang bagay na incredible, moderno, kumikita, tatanggap ka ng kita nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili. At sino ang mamamahala nito? Ngumiti si Livia. Well, may karanasan ako sa administrasyon. Pwede tayong bumuo ng partnership. Ikaw ang magbibigay ng ari-arian. Kami ang magbibigay ng trabaho. May pinagsamang kita. At ang mga susi? Excuse me? Ang mga susi. Sino ang magkakaroon ng mga iyon? Nag-alinlangan ang kanyang ngiti ng isang segundo. Well, syempre, kailangan namin ng kumpletong access para gawin ang mga renovation, para ipakita ang lugar sa mga potensyal na kliyente. Kaya, titira kayo doon? Hindi kami kinakailangang titira doon, ngunit kailangan namin ng ganap na paggamit ng ari-arian. Iyan lang ang paraan para gumana ang negosyo. Dahan-dahan akong uminom ng tubig, nararamdaman kung paano nagkakasya ang bawat piraso ng puzzle. At saan ako titira? Kahit saan mo gusto, pwede kang bumili ng apartment sa New York City, isang bagay na mas komportable, walang hagdan, hindi gaanong trabaho. Sa edad mo, Victorina, dapat nag-e-enjoy ka sa buhay, hindi pinapatay ang sarili mo sa isang bahay noong ika-19 na siglo. Sa edad mo. Ang 3 salitang iyon na nagsasabing matanda ka na, wala kang silbi, oras na para umalis ka na. Ito ba ang ideya mo o ni Isko? Ideya naming pareho. Nag-aalala si Isko sa iyo. Natatakot siyang may mangyari sa iyo doon ng mag-isa. Na mahulog ka sa hagdan, na magkasakit ka at walang makakapansin hanggang ilang araw na ang lumipas. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan, Victorina. Ang bait mo naman. Hindi napansin ni Livia ang sarcasm sa aking boses o hindi niya pinansin. Kaya, anong masasabi mo? Maaari ba nating kahit man lang pag-isipan ng ideya? Makipag-usap sa isang arkitekto? Tignan ang mga numero. Hindi. Naging yelo ang kanyang ngiti. Hindi Livia. Hindi ibinebenta ang rancho. Hindi ito available para sa negosyo. Hindi ito bukas para sa mga partnership. Ito ang aking tahanan at mananatili itong aking tahanan hanggang sa araw na magpasya ako ng iba. Pero may-ari din si Isko. May-ari si Isko ng 50% ng ari-arian, ngunit ako ang may kumpletong kontrol sa paggamit at pamamahala nito. Iyan ang itinatadhana ng aking asawa sa testamento. Hindi patas iyan. Hindi. Iyan ay proteksyon. Ibinaba ni Livia ang baso ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Victorina, ayaw kong maging bastos, pero nagiging makasarili ka. Maaaring baguhin ng ari-ariang iyon ang buhay ng iyong anak, ang buhay ng iyong pamilya, at kumakapit ka dito na parang mas mahalaga ito kaysa sa amin. Hindi ito mas mahalaga, iba ito. Ang rancho ay isang mana, ikaw ay pansamantala. Namutla siya. Pansamantala, maaaring matapos ang mga kasalan, Livia. Maaaring bumagsak ang mga negosyo. Maaaring mabali ang mga pangako, ngunit ang lupa ay nananatili. Tumayo ako. Nag-iwan ako ng pera sa mesa para bayaran ang aking tubig. Salamat sa imbitasyon, ngunit sa tingin ko, wala na tayong pag-uusapan pa. Victorina, sandali. Ibigay mo ang aking pinakamabuting pagbati sa aking anak,
Sabihin mo sa kanya na kapag gusto niya akong makita, alam niya kung saan ako hahanapin. Umalis ako sa restaurant na kumakabog ang puso, ngunit matatag ang aking mga binti. Sumakay ako sa kotse ko, umupo ako sandali, humihinga. Kinuha ko ang mga susi sa ilalim ng aking blusa. Hinawakan ko ang mga iyon sa aking kamay. Malamig, mabigat, totoo. At sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. May nagparamdam na ba sa'yo na ikaw ay balakid sa kanilang daan? Paano mo iyon hinarap? Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng chamomile tea sa kusina, narinig ko ang tunog ng isang truck na papalapit sa daan. 11:00 na ng gabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naisip ko si Isko na baka dumating siya para kausapin ako, humingi ng tawad, sabihin sa akin na mali si Livia. Ngunit nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang kotse ni Jimmy Randa. Mabilis siyang bumaba na may Manila envelope sa kamay at isang ekspresyon na hindi ko pa nakita noon. Victorina, patawarin mo ako sa oras, ngunit kailangan mong makita ito. Ano iyon, Jimmy Randa? Pumasok kami sa sala. Hindi siya umupo. Maingat niyang inilagay ang sobre sa mesa na parang naglalaman iyon ng isang delikadong bagay. Pagkatapos ng usapan nating kahapon, patuloy kong iniisip ang dokumento na iyon na hiniling sa akin ng iyong asawa na kumpirmahin. Nagpunta ako sa archive sa aking opisina. Hinalughog ko ang lahat ng lumang file at nakita ko ito. Binuksan niya ang sobre. Kinuha niya ang isang dilaw na papel na may sulat kamay ng aking asawa. Ito ay isang kopya, ang tanging ginawa ko nang hindi niya alam. Ginawa ko iyon dahil napakasakit ng iyong asawa nang pumunta siya sa akin at mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagpaisip sa akin na mahalaga ang dokumentong ito, na baka kailanganin mo ito balang araw. Kinuha ko ang papel na nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang liham na sulat kamay na may petsang 3 linggo bago namatay ang aking asawa. Nagsimula akong magbasa. Victorina, mahal ko, kung binabasa mo ito ay dahil may sumusubok na kunin ang rancho sa'yo. At kung sinusubukan nila, nangangahulugan iyon na tama ako. 2 buwan na ang nakakaraan nang pumunta ako sa ospital para sa aking huling mga pagsusuri. Nakilala ko ang isang lalaki sa waiting room, isang matandang lalaki na may sakit gaya ko. Nagsimula kaming mag-usap. Sinabi niya sa akin ang kanyang kwento. Sinabi niya na mayroon siyang nag-iisang anak na pinalaki niya ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa, na ibinigay niya ang lahat, edukasyon, pagpapahalaga, ang kumpletong mana ng pamilya. Ngunit nang ikasal ang kanyang anak, nagbago ang lahat. Dahan-dahang sinimulan siyang manipulahin ng manugang. Una sa mabubuting salita, pagkatapos ay sa mga ideya ng modernisasyon. Sa huli, kinumbinsi niya siya na pirmahan ang isang power of attorney. Sinabi niya sa kanya na iyon ay para tulungan siya sa mga pamamaraan para sa kanyang sakit. Pinirmahan ng lalaki at 2 linggo pagkatapos, ibinenta ng kanyang anak at manugang ang kanyang bahay. Inilagay nila siya sa isang nursing home. Kinuha nila ang lahat. Nang sabihin niya sa akin ito, umiiyak ang lalaking iyon. Sinabi niya sa akin, hindi ang anak ko ang nagtaksil sa akin. Ang anak ko ay naging biktima ng manipulasyon. Ngunit pareho ang resulta. Namatay akong nag-iisa, nang walang tahanan, nang walang dignidad. Victorina, ang kwentong yon ay bumagabag sa akin hanggang sa aking huling gabi. At naintindihan ko na kailangan kong protektahan ka, hindi kay Isko, kundi sa sinumang makakapagpabago kay Isko. Kaya ko isinulat ang liham na ito. Kaya ko iniwan ang mga probisyon ng testamento gaya ng ginawa ko. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa ating anak, kundi dahil nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako na malalaman mo kung kailan puro ang intensyon at kung kailan ito lason na nakabalat kayo bilang modernidad. Kung sinuman ang magpilit sa iyo na ibigay ang mga susi, kung sinuman ang magparamdam sa iyo na matanda o walang kakayahan, kung sinuman ang susubok na kumbinsihin ka na ang rancho ay isang pasanin, lumaban ka. Dahil ang lupaing iyon ay hindi lang ari-arian. Ito ang gulugod ng ating pamilya. Ito ang lugar kung saan naghirap at nangarap ang ating mga ninuno.
Ito ang tanging lugar sa mundo kung saan may ugat ang ating kasaysayan. At ikaw, mahal ko, ang tagapagbantay ng kasaysayang iyon. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit ang ating anak, na kumbinsihin ka na ikaw ay isang balakid. Ikaw ang pinto at ikaw ang magdedesisyon kung sino ang makakapasok. Mahal kita. Palagi kitang minamahal. At mula saan man ako naroroon, patuloy kitang babantayan. Protektahan ang mga susi, protektahan ang lupa, protektahan ang iyong sarili. Iyong-iyo magpakailanman, Roberto. Nang matapos akong magbasa, bumabagsak ang luha sa papel. Inilagay ni G. Miranda ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang iyong asawa ay isang matalinong tao, Victorina. Alam na niya na mangyayari ito. Hindi niya alam kung ano mismo, ngunit alam niyang posible iyon, kaya kanya pinrotektahan. Pinunasan ko ang aking mga luha. G. Miranda, ano ang magagawa ko? Sa legal na paraan, protektado ka. Malinaw ang testamento. Hindi maaaring ibenta, iparenta o baguhin ni Isko ang ari-arian ng walang iyong malinaw at notarized na pahintulot. Ngunit huminto siya. Pinoprotektahan ng batas ang ari-arian, Victorina. Hindi nito pinoprotektahan ang mga puso. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay pwede ka nilang pilitin, manipulahin, iparamdam na may kasalanan ka. Maaari pa nilang subukang ipahayag na wala ka sa iyong tamang katinuan para makagawa ng mga desisyon. Nakakita na ako ng mga kasong ganito. Naramdaman ko ang lamig. Magagawa nila iyon? Maaari nilang subukan. Kung makakakuha sila ng doktor para kumpirmahin na dumaranas ka ng demensya, cognitive impairment o anumang kondisyon na nagpapawalang kakayahan sa iyo, maaari silang humiling ng legal na paggabay. Pero maayos ako. Alam mo yan. Alam ko, ngunit sa kamay ng mga tamang abogado na may tamang doktor, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Ano ang dapat kong gawin? Una, itago ang liham na ito sa isang ligtas na lugar, sa bangko, sa isang pinagkakatiwalaan mo, hindi sa bahay. Pangalawa, pumunta ka sa iyong doktor. Humiling ng kumpletong pagsusuri pisikal at mental, ipasertipiko sa kanya ng nakasulat na nasa ganap kang katinuan. Pangatlo, tiningnan niya ako ng may kalungkutan. Maghanda ka sa pinakamasama. Ang pinakamasama? Para kay Isko na ganap na kampihan ang kanyang asawa. Hindi siya gagawa niyan. Victorina, 40 taon na akong abogado ng pamilya at masasabi ko sa iyo ang isang bagay na natutunan ko. Kapag kailangan ng isang lalaki na pumili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang kama, halos palagi niyang pinipili ang kama. Ang mga salita ay sumakit sa akin na parang pisikal na suntok, ngunit alam kong tama siya. Umalis si G. Miranda ng hating gabi. Naiwan akong mag-isa sa sala na may liham ng aking asawa sa aking mga kamay. Binasa ko iyon ng 3 beses pa. Bawat pagkakataon, naging mas malinaw ang boses niya sa aking isip. Ikaw ang tagapagbantay ng kasaysayang iyon. Huwag mong hayaan ang sinuman na kumbinsihin ka na ikaw ay isang balakid. Ikaw ang pinto. Tumayo ako. Naglakad ako sa study room. Binuksan ko ang safe na nakatago sa likod ng larawan ng aking ama. Doon ko inilagay ang liham kasama ang orihinal na deed ng ari-arian. Kinandado ko ang pinto. Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa leeg ko at nagpasya ko. Kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila ng laban. Ngunit hindi sa sigawan, hindi sa drama, hindi sa mga eksena, kundi sa katahimikan, sa pasensya, sa parehong tahimik na lakas na itinuro sa akin ng aking asawa nang alagaan namin ang lupaing ito nang magkasama. 7:00 ng umaga kinabukasan, tinawagan ko ang aking doktor. Humiling ako ng agarang appointment para sa lahat ng posibleng pagsusuri. 8:00, tinawagan ko ang bangko. Nag-set ako ng appointment para magbukas ng safety deposit box. 9:00 series, tumunog ang telepono ko, si Isko iyon. Inay, magandang umaga. Anak, sinabi sa akin ni Livia ang nangyari kahapon, na naging bastos ka raw sa kanya na ininsulto mo siya. Hindi ko ininsulto ang sinuman. Nilinaw ko lang na hindi ibinibenta ang ranso. Walang nagsabing ibinibenta yon. Gusto lang namin magmungkahi ng ideya sa'yo.
Isang negosyo ng pamilya. Isko, sa tingin mo ba talaga ay kailangan ko ng negosyo sa edad ko? Sa tingin mo ba talaga ay gusto kong gawing hotel ang tahanan kung saan ka lumaki? Hindi lang ikaw ang nagdedesisyon, inay. May-ari din ako ng ari-arian. Hindi ng mana. Walang kabuluhan iyan. Para sa iyo siguro hindi, pero para sa akin oo. Katahimikan, mabilis na paghinga. Sabi ni Livia, nagiging makasarili ka, na kumakapit ka sa nakaraan, na kailangan mo ng tulong. Tulong? Oo, inay. Profesional na tulong. Siguro dapat kang makipag-usap sa isang therapist o isang doktor para tulungan kang bumitaw. Nandun na. Ang binabalaan sa akin ni G. Miranda. Profesional na tulong. Doktor, mental incompetence. Isko, sa tingin mo ba talaga ay baliw ako? Hindi, inay. Pero sa tingin ko, malungkot ka. Na nakulong ka sa bahay na iyan kasama ang mga multo at alaala. At hindi iyan malusog. Ako ay perpektong malusog. Kung gayon patunayan mo, tumira ka sa amin sandali, umalis ka sa ranso, lumabas ka dyan. At ang mga susi, iiwan mo ang mga susi kasama ng ibang gamit para sa kaligtasan. Para walang makapasok habang wala ka. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim, nagbilang ako hanggang 10. Hindi, Isko. Hindi. Hindi ko iiwan ang bahay ko. Hindi ko iiwan ang mga susi. At hindi ko na ipagpapatuloy ang pagtatalo sa'yo. Kung gayon, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin, inay. Hindi ko na talaga alam kung paano ka tutulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo, anak. Kailangan ko ang iyong paggalang. Hindi ko kayang respetuhin ang isang desisyon na sinasaktan ka. Ang tanging desisyon na sinasaktan ako ay ang iyo. Ang pagpili ng isang babaeng halos hindi mo kilala kaysa sa inang nagpalaki sa iyo. Nagsisimula ka na naman, palagi na lang ganyan sa iyo. Alinman, kasama ka sa akin, o laban ka sa akin. Hindi, Isko, alinman, kasama ka sa akin, o kasama ka sa isang taong gustong kunin ang lahat ng mayroon ako. Ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay mas masahol pa kaysa sa sigawan. Umupo ako sa kusina ng ilang oras. Hindi ako umiyak. Wala na akong luha para dito. Naramdaman ko lang ang malalim na kawalan. Gaya ng mamatay ang aking asawa, gaya ng naintindihan kong nag-iisa ako sa mundo, ngunit iba ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi ako biyuda. Ako ay naulila sa isang anak, at masakit iyon sa paraang hindi ko kailanman naisip na posible. Nang hapong iyon, nagpunta ako sa bangko. Binuksan ko ang safety deposit box. Inilagay ko doon ang mga kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento, deed, testamento, liham ng aking asawa. Kinabukasan, nagpunta ako sa doktor. Nagkaroon ako ng blood test, cognitive test, memory exams. Ginang Victorina, perpekto ang iyong kalusugan, sabi ng doktor pagkaraan ng 1 linggo. Pisikal at mental, sa katunayan, mas malusog ka kaysa sa maraming tao na 20 taon na mas bata. Maaari mo bang ibigay iyan sa akin ng nakasulat? Aba, oo. Inilagay ko ang medical certificate kasama ang ibang dokumento at naghintay ako dahil alam kong hindi pa tapos ito. Alam kong hindi susuko si Livia. At alam kong ang aking anak, ang aking Isko, ay nawawala sa isang lugar na hindi ko na maaabot. Nakasabit sa liig ko ang mga susi. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong ang bigat ng mga iyon ay hindi proteksyon. Ito ay kalungkutan. Iniisip ko pa rin kung tama ang ginawa ko sa pananatili kong matatag. At ikaw? Ano ang gagawin mo sa aking kalagayan? 3 linggo ang lumipas nang walang balita mula kay Isko. 3 linggo na nanatiling tahimik ang aking telepono. 3 linggo na bawat ingay sa kalsada ay nagpatakbo sa akin sa bintana na umaasang makita ang kanyang truck. Ngunit hindi iyon dumating hanggang sa hapon ng Huwebes na yon. Nasa hardin ako na nagpupruning ng mga rose bushes na itinanim ng aking ina 4 taon na ang nakakaraan ng marinig ko ang makina. Hindi lang isang truck, kundi 2 at isang kotse. Tinanggal ko ang aking mga guwantes. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo. Bumaba si Isko mula sa unang truck, si Livia mula sa kotse, at 2 lalaki na may mga briefcases ang bumaba mula sa pangalawang truck. Mga abogado, sa kanilang tingin, kumuyom ang aking tiyan. Isko, ano ang nangyayari? Hindi niya ako tiningnan sa mata.
Naglakad siya palapit sa akin nang matigas ang mga hakbang na parang sundalo na sumusunod sa utos. Inay, kailangan nating mag-usap sa loob. Sino sila? Sila ang mga abogadong Williams at Smith. Dumating sila para tulungan kami na ayusin ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Lumapit si Livia, nakangiti, na parang dumating siya sa isang party. Victorina, huwag kang kabahan. Gusto lang naming linawin ang ilang legal na bagay. Walang seryoso. Hindi ko sila inanyayahan na pumasok. Inay, pakiusap, sabi ni Isko na may pagod na boses. Huwag mo na itong pahirapan. Mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagpalamig sa aking dugo. Ngunit binuksan ko ang pinto. Pumasok kaming lahat sa sala. Umupo ang mga abogado sa sofa. Si Livia sa pangunahing armchair, si Isko ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa labas na parang gusto niyang nasa ibang lugar. Umupo ako sa tapat nila. Ang mga susi sa ilalim ng aking blusa ay nakadiin sa aking dibdib. Binuksan ni abogadong Williams, isang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit at salamin na walang frame, ang kanyang briefcase. Ginang Victorina, magandang umaga. Ako si abogadong Williams, legal na kinatawan ni G. Isko Roberto Taylor. Narito kami ngayon dahil nais ng aking kliyente na gamitin ang kanyang mga karapatan bilang ko-may-ari ng ransong ito. Alam na niya ang kanyang mga karapatan at ang kanyang mga limitasyon. Saktong-sakto kung bakit kami narito. Kinuha niya ang ilang dokumento. Sinuri namin ang testamento ng iyong namatay na asawa at bagaman totoo na mayroon kang kontrol sa pamamahala ng ari-arian, mayroong isang provision na nagpapahintulot sa ko-may-ari na humiling ng paghahati ng mga ari-arian kung naniniwala siyang pinabababa ng kasalukuyang pamamahala ang halaga ng ari-arian. Pinabababa? Ang ransong ito ay nasa perpektong kondisyon. Pisikal siguro, ngunit sa ekonomiya. Inilagay niya ang mga papeles sa mesa. Bumababa ang halaga nito. Wala itong kinikitang-kita. Wala itong produktibong gamit. At ayon sa aming kalkulasyon, ang mga gastos sa pagpapanatili ay lumalagpas sa anumang potensyal na benepisyo. Ito ang aking tahanan, hindi isang negosyo. Sa legal na paraan, ginang, pareho. Isang pribadong ari-arian na may komersyal na halaga at may karapatan ang aking kliyente na hilingin na protektahan ang halagang ito. Tiningnan ko si Isko. Nakatayo pa rin siya na nakatalikod sa akin, nakatingin sa bintana. Isko, hiniling mo ba ito? Hindi siya sumagot. Ginawa ni Livia iyon para sa kanya. Victorina, gusto lang ni Isko ang pinakamabuti para sa lahat. Kasama ka. Tingnan mo ang lugar na ito. Malaki, luma, mahirap panatilihin. Ikaw lang ang narito. Paano kung magkasakit ka? Kung mahulog ka, kung may mangyari sa iyo at walang makakapansin hanggang ilang araw na ang lumipas? Mayroon akong telepono. Mayroon akong mga kapitbahay. Mayroon akong... Ikaw ay 57 taong gulang, Victorina. At kahit na malusog ka ngayon, ilang taon pa ba ang kaya mong hawakan ito? 5? 10? At pagkatapos ano? Hahayaan mo ba na lumala ang ari-ariang ito hanggang sa wala na itong halaga? Mas mahalaga ito kaysa sa naiintindihan mo. Hindi lahat ay sinusukat sa pera. Sumingit si abogadong Smith, mas bata na may mapagmataas na ngiti. Ginang, walang nagtatanong sa iyong emosyonal na koneksyon, ngunit kailangan nating maging makatotohanan. Ang ari-ariang ito ay may halaga sa pamilihan na humigit kumulang 3 milyong dolyar. Kung ibebenta, hindi ibinebenta. O kung iparenta para sa mga kaganapan, maaari itong kumita ng 30,000 hanggang 50,000 dolyar buwan-buwan. Iyan ay higit sa kalahating milyong dolyar sa isang taon. Pera na maaaring makabenepisyo sa buong pamilya. Hindi ako interesado. Kahit para sa kinabukasan ng iyong anak, para sa iyong magiging mga apo. Ang salitang mga apo ay tumama sa akin na parang suntok. Tiningnan ko si Livia. Nakangiti siya. Alam niya eksakto kung aling pindutan ang naipindot niya. Victorina, 3 buwan na akong buntis. Mahinang sabi ni Livia. Magiging ama si Isko, magiging lola ka. Huminto ang mundo. Ano? Sa wakas ay lumingon si Isko. Pula ang kanyang mga mata. Totoo, inay.
Kaya kailangan nating pag-isipan ang kinabukasan, ang pagbibigay sa ating anak, ang pagbibigay sa kanya ng katatagan. Hindi ko alam. Bakit hindi mo ginustong malaman? Bakit napakaabala mo sa pakikipag-away sa amin na hindi mo napansin ang nangyayari? Nagsimulang sumunog sa aking mga mata ang luha, ngunit hindi ko hinayaang bumagsak ang mga ito. Binabati kita, anak. Totoo. Kung gayon, intindihin mo, inay. Hindi na lang ito tungkol sa iyo at sa akin. Ito ay tungkol sa aking anak, ang iyong apo, at karapat-dapat siyang magkaroon ng mga magulang na hindi stressed sa pera, na kayang bigyan siya ng edukasyon, oportunidad, isang kinabukasan. At pinipigilan ko iyan? Hindi mo pinipigilan. Pinapahirapan mo lang ang mga bagay kaysa sa kinakailangan. Muling nagsalita si Abogadong Williams. Ginang Victorina, handa ang aking kliyente na magkaroon ng kasunduan. Ayaw naming pumunta sa korte. Ayaw naming gawing pangit ito. Ngunit kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan naming humiling ng sapilitang paghahati ng mga ari-arian mula sa isang hukom. At sa prosesong iyon, maraming bagay ang maaaring lumabas. Mga bagay na maaaring hindi mo gustong maging publiko. Anong mga bagay? Ang iyong edad, ang iyong kalagayan na nakatira ng mag-isa, ang iyong pagtanggi na tumanggap ng tulong. Maaaring bigyang kahulugan iyon ng isang hukom bilang pagiging matigas ang ulo ng matanda. Maaari nilang questionin ang iyong kakayahan na gumawa ng mga rasyonal na desisyon. Nandoon na ang banta na binabalaan sa akin ni G. Miranda. Mayroon akong mga medical certificate na nagpapatunay na nasa ganap akong katinuan. Mga certificate na hiniling mo kamakailan, na sa isang hukom ay maaaring tila kahina-hinala, na parang alam mong kukwestiyonin ka, na parang naghahanda ka para ipagtanggol ang iyong sarili laban sa isang bagay. Tumayo ako. Sapat na. Lahat, lumabas kayo sa bahay ko. Inay! Sabi ko, lumabas. Lumabas ang boses ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ito ang aking bahay, at habang ito ay akin, ako ang magdedesisyon kung sino ang papasok at kung sino ang lalabas. Tumayo rin si Livia, nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang halos hindi pa nakikitang tiyan. Victorina, isipin mo ang iyong apo. Gusto mo ba talaga siyang lumaki na alam niyang mas pinili ng kanyang lola ang isang lumang bahay kaysa sa kanyang kinabukasan? Gusto ko siyang lumaki na alam niyang may dignidad ang kanyang lola, na hindi niya ipinagbili ang kanyang kaluluwa o ang kanyang kasaysayan para sa pera. Hindi lang pera, sigaw ni Isko. Ito ang aking mana, ito ang iniwan sa akin ng aking ama, at kinukuha mo iyan sa akin. Iniwan sa iyo ng iyong ama ang higit pa sa ari-arian, Isko. Iniwan niya sa iyo ang mga pagpapahalaga, prinsipyo, paggalang sa kung ano ang itinayo ng mga henerasyon bago ka. Hindi nagbabayad ng bill ang mga pagpapahalagang iyon. Hindi, pero pinapayagan kanilang matulog ng mapayapa. Naglakad si Isko palapit sa akin. Pula ang kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ibigay mo sa akin ang mga susi, inay. Hindi. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Sumigaw ang sigaw sa buong bahay. Mukhang hindi komportable ang mga abogado. Inilagay ni Livia ang kanyang kamay sa braso ni Isko. Mahal, kumalma ka. Hindi iyan sulit. Ngunit wala siya sa kontrol. Naging pasensyosa ako sa iyo. Sinubukan kong makipag-usap. Sinubukan kong mga tuwiran. Ngunit hindi ka nakikinig. Hindi ka kailanman nakikinig. Palagi na lang kung ano ang gusto mo, kung ano ang desisyon mo, kung ano ang kailangan mo. At ako? Hindi ba ako mahalaga? Mas mahalaga ka kaysa sa anumang bagay sa mundo. Kung gayon, patunayan mo. Ibigay mo sa akin ang akin. Ibigay mo sa akin ang aking mana. Ibigay mo sa akin ang aking kinabukasan. Tinanggal ko ang kuwintas na may mga susi. Hinawakan ko ang mga iyon sa aking kamay. Ibinuka ni Isko ang kanyang kamay, umaasa sa mga iyon. Ngunit sa halip na ibigay sa kanya, idiniin ko ang mga iyon sa aking dibdib. Ang mga susing ito ay hindi ang iyong kinabukasan, Isko. Ang mga ito ay ang iyong nakaraan. At hanggang sa maintindihan mo ang pagkakaiba,
Hindi mo makukuha ang mga iyon. Naging baluktot ang kanyang mukha sa takot, sa galit, sa sakit, sa isang bagay na hindi ko matukoy. Kung gayon, tapos na ito. Lumabas ang boses niya ng malamig, patag. Wala akong inay. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang bala. Isko. Isang ina na mas mahal ang kanyang anak kaysa sa isang ari-arian ay hindi gumagawa nito. Kaya, pumili ka. Alinman, nasa panig ka ko o wala kang anak. Huwag mo akong pilitin na pumili niyan. Pinili ko na para sa ating dalawa. Lumingon siya sa mga abogado. Ihanda ang mga papeles. Pupunta tayo sa korte. Gusto ko ang paghahati ng mga ari-arian. Gusto kong ibenta ang aking bahagi at gusto kong paalisin siya sa bahay na iyan. Isko, pakiusap? Makikipag-ugnayan ang aming mga abogado sa iyo. Naglakad siya patungo sa pinto. Tara na, Livia. Tiningnan ako ni Livia na may isang bagay na kahawig ng awa, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang tagumpay. Patawad, Victorina. Totoo. Umalis silang lahat. Ang mga abogado muna, pagkatapos si Livia. Sa huli, si Isko. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagpaalam. Sumakay lang siya sa kanyang truck at umalis. Tumayo ako sa pinto na may mga susi sa aking kamay. Pinapanood ang 3 sasakyan na umalis sa putikang daan. Nang humupa ang alikabok at bumalik ang katahimikan, isinara ko ang pinto. Naglakad ako sa sala. Umupo ako sa parehong armchair kung saan nakaupo ang aking asawa at nagbabasa ng pahayagan bawat umaga. At doon sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na umiyak. Umiyak ako para sa aking anak, para sa batang yumayakap sa akin at nagsasabi na magiging maayos ang lahat. Para sa lalaking dapat ay magpoprotekta sa manang ito, hindi sisirain. Umiyak ako para sa apo na malapit ng isilang, na lalaki nang hindi ako kilala, nang hindi alam kung saan siya nagmula, nang hindi naiintindihan kung ano ang isinakripisyo ng kanyang mga ninuno para siya ay umiral. Umiyak ako para sa aking asawa dahil wala siya rito para tulungan ako, dahil iniwan niya ako na mag-isa na may napakabigat na pasanin. At umiyak ako para sa aking sarili, para sa babaeng kakatapos lang mawala ng nag-iisang anak, para ipagtanggol ang kung ano ang tama. Ngunit nang matapos akong umiyak, pinunasan ko ang aking mga luha, tumayo, at muling isinabit ang mga susi sa aking leeg. Dahil mayroong isang bagay na hindi naintindihan ni Isko. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ni Livia. Ang mga ina ay nawawalan ng laban. Nawawalan tayo ng mga anak, nawawalan tayo ng mga taon ng ating buhay, ngunit hindi natin nawawala ang ating dignidad. At nang gabing iyon, mag-isa sa napakalaking bahay na yon, napapalibutan ng katahimikan at mga alaala, naintindihan ko ang isang bagay. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig na maibibigay mo ay ang pagbitaw, kahit na sinisira ka nito, kahit na pinapatay ka nito, kahit na iniiwan ka nitong mag-isa. Dahil ang mga anak ay hindi ari-arian, ngunit ang dignidad ay, at pinili ko ang akin. Nagawa mo na bang bumitaw sa taong mahal mo para iligtas ang iyong sarili? Nang gabing iyon, natutunan ko na minsan ang pag-ibig ay nagsasabi rin ng hindi. 2 buwan pagkatapos, natanggap ko ang mga papeles ng korte, demanda para sa paghahati ng mga ari-arian, kahilingan para sa sapilitang pagbebenta, mga argumento tungkol sa kakulangan ng pamamahala at pagkasira ng patrimonya. Sinuri ni Jimiranda ang mga iyon kasama ko sa kusina. Victorina, magiging matagal ito, siguro ilang taon at magastos. Mananalo ba tayo? Sa legal na paraan, oo, malinaw ang testamento. Ngunit sa emosyonal na paraan, tiningnan niya ako ng malungkot. Talo na tayo. Tama siya. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako sa beranda na nakatingin sa mga bituin, nakikinig sa katahimikan ng lupa. At pagkatapos, alam ko ang dapat kong gawin. Kinabukasan, tinawagan ko si Jimiranda. Gusto kong gumawa ng bagong testamento. Sigurado ka ba? Lubos. Nagpunta ako sa kanyang opisina. Idinikta ko ang aking huling kagustuhan sa isang matatag na boses. Ako, Victorina Taylor, biyuda ni Roberto na nasa ganap na paggamit ng aking mga kakayahang mental, ay nagdedeklara ng mga sumusunod.
Ang Ranso Taylor ay mananatili sa ilalim ng aking pamamahala hanggat ako ay nabubuhay. Sa aking kamatayan, ang kumpletong ari-arian ay mapupunta sa isang family trust na hindi maaaring ibenta, hatiin o baguhin sa loob ng 50 taon. Tatanggap si Isko ng 50% ng kita na nabuo ng ari-arian kung ito ay iparenta para sa mga kaganapang pangkultura, pang-edukasyon o pangkasaysayan. Hindi kailanman para sa pribadong komersyal na layunin. Ang iba pang 50% ay pamamahalaan ng isang foundation na poprotekta sa mga makasaysayang ranso ng Amerika. Kung susubukan ng aking anak na labanan ang testamentong ito o ibenta ang kanyang bahagi, mawawala ang lahat ng kanyang karapatan at ang kanyang porsyento ay mapupunta ng buo sa foundation. Ang mga susi ng ranso ay ibibigay sa direktor ng foundation. Ito ang aking testamento at hindi ito mababawi. Matagal akong tiningnan ni G. Miranda. Victorina, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na walang mananalo sa digmaang ito. Hindi siya, hindi ako. Ngunit ang lupa ang mananalo. Pinirmahan ko ang mga dokumento, ipinanotaryo ko ang mga iyon, sinilyuhan ko ang mga iyon, at umuwi ako ng mapayapa sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. 2 linggo pagkatapos, nalaman ni Isko. Hindi ko alam kung paano. Siguro sinabi ni G. Miranda sa kanya. Siguro usap-usapan niyon sa bayan. Tinawagan niya ako ng hating gabi, lasing, umiiyak. Paano mo nagawa ito sa akin, inay? Paano mo inagaw ang aking mana? Hindi ko iyon inagaw sa iyo, Isko. Pinrotektahan ko iyon mula sa iyong sarili. Buwisit kang makasarili. Hindi mahal ko. Isa akong ina na sobrang nagmamahal sa iyo para hayaan kang sirain ang itinayo ng iyong ama. Ibinaba niya ang telepono at hindi na muling tumawag. Lumipas ang mga buwan. Dahan-dahang gumalaw ang demanda. Patuloy akong namuhay sa ranso, nag-aalaga ng mga rose bushes, nagpapakain ng mga manok, nanonood ng mga paglubog ng araw, mag-isa, ngunit mapayapa. Dahil naintindihan ko ang isang bagay na palaging alam ng aking asawa. Hindi ka kailangang sumigaw para ipagtanggol ang lupa. Ipinagtatanggol nito ang sarili nito sa paglipas ng panahon, sa pasensya, sa tahimik na katarungan na tanging ang kalikasan lamang ang nakakaalam kung paano ibigay. At ako, kailangan ko lang maghintay. Nakasabit sa liig ko ang mga susi. Hindi na sila mabigat. Mga susi lang sila at ako ay malaya. Minsan, ang pinakamabuting paghihiganti ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagprotekta sa minamahal mo at hayaan ang panahon na gumawa ng kanyang trabaho. Lumipas ang 2 taon. 2 taon na ako ay nanirahan sa ranso, nag-aalaga ng lupa, naghihintay ng hindi umaasa. Huminto ang demanda. Walang nagawa ang mga abogado ni Isko laban sa aking bagong testamento. Legal iyon, hindi mababawi, perpekto. Binibisita ako ni G. Miranda bawat buwan na may mga update, laging pareho. Sinusubukan pa rin nila, pero wala silang kaso. Tumango ako, naghain ng kape at nagpatuloy sa aking buhay. Isang hapon ng Oktubre, dumating si G. Miranda na may ibang tingin sa kanyang mukha. Hindi siya nagdala ng kanyang briefcase, kundi isang nag-aalalang ekspresyon. Victorina, may kailangan kang malaman. Ano ang nangyari? Naghiwalay na si Isko at Livia. Huminto ang mundo ng 1 segundo. Noong 3 na buwan na ang nakakaraan, natapos ang diborsyo noong nakaraang linggo. At ang sanggol, buong kustodiya ang nakuha ni Livia. Lumipat siya sa Dallas kasama ang kanyang pamilya. Si Isko ay may superbisadong pagbisita bawat 2 linggo. Dahan-dahan akong umupo. Hindi ako kayang hawakan ng aking mga binti. Ano ang nangyari? Bumuntong hininga si G. Miranda. Kung ano ang laging nangyayari sa mga babaeng ganoon. Nang hindi niya nakuha ang gusto niya mula sa iyo, nagsimula siyang maghanap ng iba. Nakilala niya ang isang magnate ng hotel, mayaman, matanda, walang pamilya. Natuklasan siya kasama nito, sa apartment na kanilang pinagsamahan. Naramdaman ko ang paghalo ng sakit at kalungkutan na napakalalim na hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kumusta siya? Masama, Victorina.
Napakasama. Nawalan siya ng asawa, ng anak, ng trabaho, ng lahat. Ang trabaho niya? Nag-resign siya? O tinanggal ba siya? Hindi ako sigurado, pero nakatira siya sa isang murang motel malapit sa lungsod nang mag-isa, umiinom ng labis, sabi nila sa akin. Nagsimulang bumagsak ang luha nang hindi ko mapigilan. At bakit hindi niya ako hinahanap? Pagmamataas? Kahihiyan? Siguro pareho. Umalis si G. Miranda kalahating oras pagkatapos. Naiwan ako sa kusina na may malamig na kape at sirang puso. Ang aking anak ay nawasak, mag-isa, naliligaw, at wala akong magawa dahil siya mismo ang gumawa ng impyernong iyon. 3 linggo pagkatapos, habang namimili ako sa bayan, nakita ko siya. Si Livia. Nasa isang marangyang restaurant siya, nakaupo sa patio kasama ang isang lalaki na nakasuot ng suit, may kulay abong buhok, mamahaling relo, isang ngiti ng pating. Tumatawa siya, nagpapapansin, nagniningning na parang walang nangyari. Na parang hindi niya sinira ang aking anak. Na parang ang sanggol na di umano, idahilan niya para kunin ang rancho sa akin ay hindi man lang umiral. Nakita niya ako. Nagtagpo ang aming mga mata. Nang isang segundo, nag-alinlangan ang kanyang ngiti, ngunit mabilis niyang naibalik iyon. Kumaway siya sa akin na parang magkaibigan kami. Hindi ako kumaway pabalik. Nagpatuloy lang ako sa paglakad dahil naintindihan ko ang isang bagay sa sandaling iyon. Hindi kailanman minahal ni Livia si Isko. Hindi kailanman minahal ang sanggol. Minahal lang niya kung ano ang maibibigay nila sa kanya. At nang matuyo ang pinagmulan na iyon, naghanap siya ng iba. Nang gabing iyon, nakaupo sa beranda, inisip ko ang lahat ng nangyari. Naisip ko ang kasal, ang sigawan, ang mga banta, ang mga abogado, ang huling pagkakataon na nakita ko ang aking anak. At naintindihan ko na hindi ko na panalunan ang digmaang ito. Ngunit hindi rin si Livia dahil nakakuha siya ng pera. Oo, nakakuha siya ng bagong lalaki. Oo, ngunit nawalan siya ng isang bagay na hindi na niya kailanman mababawi. Kapayapaan. Dahil ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman nasisiyahan. Palagi silang nangangailangan ng higit pa. Palagi silang naghahanap ng susunod na oportunidad, ang susunod na lalaki, ang susunod na deal. At balang araw, kapag siya ay matanda at nag-iisa, maiintindihan niya na hindi mo mabibili ang tunay na mahalaga. Nagbayad din ang aking anak ng kanyang presyo. Nawalan siya ng pamilya, ng dignidad, ng kinabukasan. Ngunit kahit papaano, mayroon pa siyang oras para matuto, magbago, bumalik, kung pipiliin niyang gawin iyon. Isang buwan pagkatapos, noong Disyembre, tumunog ang doorbell ng 6:00 ng umaga. Binuksan ko ang pinto. Si Isko iyon, payat, may magulo na balbas, pulang mata, gusot na damit, ngunit siya ay ang aking anak. "Inay!" basag ang boses niya. "Patawad." Wala na siyang sinabing iba. Hindi na kailangan. Niyakap ko siya at umiyak siya na parang noong bata pa siya at nahulog sa kanyang bisikleta. Umiyak siya para sa lahat ng nawala sa kanya, para sa lahat ng sinira niya, para sa lahat ng hindi na niya kailanman mababawi. At hinawakan ko siya dahil ganoon ang ginagawa ng mga ina. Wala kaming sinabi ng umagang iyon. Umupo lang kami sa kusina. Uminom kami ng kape. Pinanood namin ang pagsikat ng araw sa bintana. "Ang mga susi ay sa iyo pa rin, inay." Sa wakas ay sabi niya, "Palagi silang sa iyo. Alam ko, mahal ko. Alam ko." Naging hangal ako. Naging tanga ako. Siya, kinumbinsi niya ako na ikaw ang problema. At naniwala ako sa kanya. Alam ko. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na siya ay ganoon? Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit sa leeg ko. Tinuruan ako ng iyong ama na makilala kung kailan mahal ng isang tao ang lupa at kung kailan lang nila mahal kung ano ang makukuha nila mula rito. Tumango si Isko. Patuloy pa ring bumabagsak ang luha. Nawala ko ang lahat, inay. Ang anak ko, ang kasal ko, ang trabaho ko, ang dignidad ko. Hindi lahat. Nasa iyo pa rin ako. At mayroon ka pa ring oras para bumuo ng isang bagong bagay, isang totoo. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko rin alam nang mamatay ang iyong ama, ngunit ginawa ko. At kaya mo rin.
Nanatili siya sa ranso ng araw na iyon, at kinabukasan pa. Hindi namin pinag-usapan ang demanda. Hindi namin pinag-usapan si Livia. Hindi namin pinag-usapan ang mga susi. Nagtrabaho lang kami ng magkasama gaya ng dati. Nag-ayos kami ng mga bakod. Nagpakain kami ng mga hayop. Nanonood kami ng mga paglubog ng araw at dahan-dahang nagsimulang bumalik ang aking anak. Hindi ang lalaking nagpakasal kay Livia, kundi ang batang minsang nangako na aalagaan ang lupaing ito. Palagi nang kinokolekta ng buhay ang mga utang nito. Si Livia ay sisingilin ng kalungkutan ng pamumuhay ng walang ugat, ng walang kasaysayan, ng walang tunay na pag-ibig. Si Isko ay sisingilin ng sakit at pagkawala, ngunit binigyan din siya nito ng pagkakataong matuto. At ako? Siningil ako ng mga tao ng katahimikan at luha, ngunit binayaran ako ng dignidad at sa huli ay mas mahalaga iyon kaysa sa lahat. Palagi nang nakakahanap ng paraan ng buhay para ilagay ang lahat sa kanilang lugar, hindi sa paghihiganti, kundi sa katotohanan. Nakita mo na ba kung paano ginagawa ng karma ang kanyang trabaho? 5 taon na ang lumipas mula ng umagang iyon na kumatok si Isko sa aking pinto, humihingi ng tawad. Ngayon ako ay 62 taong gulang. Ang aking anak ay 38. At ang aking apo na sa wakas ay nakilala ko ay na buwan na ang nakakaraan ay 4 at kalahating taong gulang. Ang pangalan niya ay Roberto, gaya ng kanyang lolo. Hindi siya nakatira sa akin. Nakatira siya kay Livia sa Dallas. Ngunit bawat buwan, kapag sinusundo siya ni Isko para sa kanyang mga pagbisita, dinadala niya siya sa ranso. At kapag tumatakbo ang batang iyon sa parehong bakuran, kung saan tumakbo ang kanyang ama kapag umaakyat siya sa parehong mga puno, kapag umuupo siya sa akin sa beranda para uminom ng mainit na tsokolate, naintindihan ko kung bakit sulit ang paglaban. Si Isko ay nakatira na ngayon sa bayan. Nagtatrabaho siya sa isang mekaniko. Maliit ang kinikita niya. Nakatira siya sa isang maliit na apartment, ngunit matino na siya. Nasa therapy siya. At natututo siyang maging ang lalaking gustong maging siya ng kanyang ama. Natapos ang demanda 3 taon na ang nakakaraan. Binawi ng mga abogado ni Isko ang demanda nang siya ay bumalik. Tinulungan ako ni G. Miranda na baguhin ang testamento sa huling pagkakataon. Kapag namatay ako, ang ranso ay mapupunta ng buo kay Isko. Walang mga trust, walang mga foundation. Ngunit kung mapapatunayan niya sa loob ng 10 magkakasunod na taon na kaya niya itong alagaan nang hindi ibinebenta, na naiintindihan niya ang halaga nito higit sa pera. Kung mabigo siya, lahat ay mapupunta kay Roberto kapag siya ay naging 25 taong gulang. Sa tingin mo kaya ko iyan, inay? Tanong sa akin ni Isko nang pirmahan namin ang mga bagong dokumento. Hindi ko alam, mahal ko, pero gusto kong bigyan ka ng pagkakataong subukan. Muling nagpakasal si Livia noong nakaraang taon sa magnate ng hotel na kanyang nakilala. Nakatira sila sa isang modernong mansyon. Naglalakbay sila sa buong mundo. Nagpo-post sila ng perpektong litrato sa social media. Minsan nakikita ko ang mga litratong iyon at iniisip ko kung masaya ba siya. Sa tingin ko hindi dahil natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng higit pa. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng mas kaunting pangangailangan. At siya, palagi siyang mangangailangan ng higit pa. Nakita ko siya ng isa pang beses 2 taon na ang nakakaraan nang dumating siya para ihatid si Roberto para sa bakasyon sa tag-init. Lumabas siya mula sa kanyang imported na kotse na nakasuot ng designer na damit na may maitim na salamin na nagtatago ng higit pa sa araw. Mukha siyang perpekto gaya ng dati. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang salamin para kausapin ako, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pa kailanman nakita noon. Kawalan. Victorina, sabi niya, na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda ang rancho. Nandito ka pa rin. Nandito pa rin ako. Dapat ay tahimik ang pamumuhay ng mag-isa nang walang alalahanin. Tahimik, sabi ko, dahil ako ay kung saan ako nararapat. May isang bagay sa aking tono na nagpatakip sa kanyang mata. Ako rin ay kung saan ako nararapat, mabilis niyang sabi. Kami ng aking asawa ay napakasaya, napakatagumpay. Kakatapos lang naming buksan ang aming ikatlong hotel.
Masaya akong marinig iyan. Awkward na katahimikan. Tumakbo si Roberto palapit sa akin, sumisigaw, "Lola!" na may dalisay na kagalakan na tanging mga bata lang ang mayroon. Niyakap ko siya, binuhat ko siya, pinihit ko siya. Nang ibaba ko siya, nakita ko si Livia na nakatingin sa amin na may kakaibang ekspresyon, halos parang inggit. "Alagaan mo siya ng mabuti," sabi niya habang sumasakay sa kanyang kotse. "Babalik ako sa loob ng 2 linggo." Umalis siya nang hindi nagpaalam kay Roberto, nang hindi niya niyayakap, nang hindi sinasabi na mahal niya ito. Dahil ang ilang tao ay hindi kailanman natututo na ang pag-ibig ay hindi nabibili. Ito ay itinayo sa paglipas ng panahon, sa presensya, sa sakripisyo. Unti-unti itong natutunan ng aking anak, masakit, na may mga pagkakamali. Ngunit natutunan niya iyon. 1 buwan na ang nakakaraan. Habang nagtatrabaho kami sa hardin ng magkasama, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. "Inay, naiintindihan ko na ngayon kung bakit iniwan sa iyo ni Itay ang mga susi. Hindi iyon para kontrolin ako. Iyon ay para protektahan ako mula sa aking sarili." Hinawakan ko ang mga susi na nakasabit pa rin sa leeg ko. "Palaging mas matalino ang iyong ama kaysa sa akin." "Hindi, inay. Magkasama kayong matalino. At ako ang hangal na napakatagal bago naintindihan yon." Niyakap ko siya. "Ang aking anak, ang aking lalaki, ang aking anak. Hindi pa huli ang lahat para matuto, mahal ko." Ngayon, habang isinusulat ko ito sa aking isip, nakaupo sa parehong beranda kung saan ko ginugol ang kalahati ng aking buhay, nakikita ko si Roberto na naglalaro kasama ang mga manok. Nakikita ko si Isko na inaayos ang bakod sa kural. Nakikita ko ang mga punong itinanim ng aking lolo. Nakikita ko ang mga dingding na adobe na itinayo ng lolo ko. At naintindihan ko ang isang bagay na inabot ako ng 72 taon para maintindihan. Ang buhay ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa minamahal natin kahit na magastos sa atin ang lahat. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan lalaban at kung kailan bibitaw. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi. Nagbibigay ito, ngunit nagtatakda rin ito ng mga limitasyon. Minsan ako ay tinawag na makasarili, matigas ang ulo, isang mapait na matandang babae na kumakapit sa nakaraan. Siguro tama sila sa ilang bagay, ngunit mali rin sila sa pinakamahalagang bagay. Hindi ako kumakapit sa nakaraan. Pinoprotektahan ko ang kinabukasan. Ang kinabukasan ng batang iyon na ngayon ay malayang tumatakbo sa lupaing ito. Ang kinabukasan ng aking anak na natututong maging isang ganap na lalaki. Ang kinabukasan ng lahat ng henerasyon na darating pagkatapos ko. Ang mga susi na nakasabit sa aking leeg ay hindi na lang metal at kalawang. Sila ay kasaysayan. Sila ay paglaban. Sila ay patunay na ang isang babae na mag-isa na walang sandata, kundi ang kanyang dignidad ay kayang ipagtanggol ang buong mundo. Nakuha ni Livia ang kanyang mayaman na negosyante, ang kanyang mansyon, ang kanyang perpektong buhay. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Kapayapaan. Ang kapayapaan ng pag-alam na ginawa ko ang tama, na hindi ako nagbenta, na hindi ako nagtaksil sa mga nauna sa akin o sa mga darating pagkatapos. At ang kapayapaan na iyon ay walang katumbas. Kung ang aking kwento ay makakatulong kahit isang babae na magbukas ng kanyang mga mata, magtatakda ng mga hangganan at ipagtanggol ang sa kanya kahit sino pa ang magsabi sa kanya na mali siya, kung gayon sulit ang lahat. Ang sigawan, ang mga luha, ang mga taon ng kalungkutan, lahat. Dahil sa huli, palagi nang nakakahanap ng paraan ang buhay para magbigay ng katarungan. Hindi sa paghihiganti, hindi sa sigawan, kundi sa panahon, sa katotohanan, sa natural na kahihinatnan na dumarating kapag hindi natin inaasahan. Natutunan ni Livia na hindi nabibili ng pera ang pag-ibig. Natutunan ni Isko na ang ilang bagay ay mas mahalaga kaysa sa mana. At ako, natutunan ko na ang pagbitaw sa isang mahal mo ay hindi nangangahulugang paghinto sa pagmamahal sa kanila.
Nangangahulugan iyon ng sapat na pagmamahal sa kanila para hayaan silang mahulog. Para matuto sila, para lumaki sila, kahit na sinisira ka nito. Ang pangalan ko ay Victorina. Ako ay 22 taong gulang. At ito ang kwento kung paano ko nawala ang aking anak para iligtas kaming dalawa. Ang mga susi ay nasa akin pa rin. At mananatili sila rito hanggang dumating ang tamang sandali. Dahil ngayon alam ko ang isang bagay na hindi ko alam 5 taon na ang nakakaraan. Ang tamang sandali ay hindi kapag ako ang nagdesisyon. Ito ay kapag handa na ang aking anak na tanggapin ang mga iyon. At sa araw na iyon, magpapahinga ako ng mapayapa. Alam kong ang lupa na nakakita sa akin na ipinanganak, na nakakita sa akin na umiyak, na nakakita sa akin na lumaban, ay nasa tamang mga kamay. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito sa isang mahal mo. Minsan ang isang kwentong tulad nito ay maaaring magbago ng isang buong araw. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod.